Pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea at iba pang mahalagang concern sa ASEAN ang naging buod ng bilateral meeting ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Timor-Leste Foreign Minister Bendito dos Santos Freitas sa kanyang working visit sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Sa ikalawang pagbisita ni Timor-Leste Foreign Minister Bendito dos Santos Freitas sa Pilipinas, tinalakay ang pagpapatupad ng kanilang kasunduan noong Agosto 2024 na visa waiver para sa diplomatic head official passports kung saan pwedeng pumasok at magstay sa dalawang bansa ng hanggang 30 araw kahit walang visa. Pinag-usapan din ng dalawang opisyal ang mga positibong development para maging bahagi ng ASEAN ngayong taon ang Timor-Leste. The Philippines welcomes the steps taken by Timor-Leste to fulfill key milestones towards its ASEAN membership and expresses once more our readiness to extend technical support and assistance in the remaining vital areas that require focused attention. It's really a moment to also recognize contribution, solidarity and support from the government and from the people of the Philippines towards Timor-Leste long journey, long struggle to get freedom and liberation, and then to start contributing for the state building processes, supporting us on our democratic institutions, human resources, capacity building programs, and now most specifically training our people to be ready into the ASEAN accession. Tinalakay rin ni Lazaro at Freitas ang ilang mahalagang usapin sa rehiyon lalo na sa West Philippine Sea. It is also important to highlight that our two countries affirm a shared commitment to uphold international law, particularly UNCLOS, which has been demonstrated in our country's use of the compulsory dispute settlement mechanisms of UNCLOS to peacefully resolve our respective maritime disputes. Suportado rin ng Timor-Leste ang pagbuo ng Code of Conduct sa West Philippine Sea. Timor-Leste support ASEAN's efforts to promote peace, stability and freedom of navigation in the region. We reiterate commitments to the 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea as the legal foundation for resolving maritime disputes. Tiniyak rin ni Lazaro na makikipagtulungan ang Pilipinas sa Timor-Leste sa pagtataguyod ng integration process na epektibo, inclusive at nakasentro sa pangangailangan ng kanilang mamamayan. Sa susunod na taon, sisimulan na rin ang political consultations sa pagitan ng dalawang bansa kasabay ng chairship ng Pilipinas sa ASEAN. Nais rin ng Timor-Leste na mapagtibay pa ang kanilang bilateral cooperation sa iba't ibang sektor tulad ng edukasyon, kalusugan, agrikultura, human resource development at turismo. Taong 2002 nang mabuo ang diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa, kasabay ng muling pagbawi ng Timor-Leste ng kalayaan nito matapos mapasailalim sa kamay ng Indonesia mula 1976 hanggang 1999 at United Nations Interim Administration for East Timor mula 1999 hanggang 2002. Isa ang Pilipinas sa mga bansang aktibo sa pagpapadala ng peacekeepers noong 1999 at sumuporta para sa kasarinlan ng Timor-Leste. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.